Muling ibinalik ni Hunter ang paningin nito sa newspaper. "Can't you remember?" Sa halip ay balik na tanong nito sa kanya. Wala sa sariling napabuntong hininga siya, muli nang malalim. "Walang hiya naman, kaya nga ako nagtatanong, kasi wala akong maalala. Tapos tatanungin pa ako ng ganun." Inis na bulong niya. "I can hear you." Seryoso pa ring saad nito. "Sorry po sir," saad niya, nang muling magsalubong ang mga mata nila. "Iwala lang po talaga akong maalala sa mga nangyari kagabi," anya at nag-iwas ng tingin. Hindi naman nagsalita ang binata, sa halip ay tumayo ito sa pwesto nito at naglakad na palabas ng kusina. Mabilis naman siyang napasunod dito. "Sir?" "What?" Habang tuloy-tuloy pa rin ang paglalakad nito. Pwede po bang sumabay sa inyo papunta sa hotel?" Biglang huminto sa paghakbang ang binata at binalingan siya ng tingin. "Kasi po, kandautal na saad niya. Baka po malate ako sa trabaho ko," dagdag pa niya. "Are you such an employee? Going to work even drunk?" Balik na tanong nito. Napakagatlabi na lamang siya. Hindi naman na po ako lasing sir eh." "You can't go to work if you're drunk, Miss Alfanta. It's one of the rules." Muli itong naglakad. Muli siyang napasunod dito. "Promise po sir, hindi na po ako lasing," giit pa niya. Kaya ko pong magtrabaho ngayong araw, saka sayang naman po ang sasahurin ko ngayon kung a-absent po ako. "It's not my fault, sir, please," anya at wala sa sariling hinawakan niya ang palad nito. Napahinto sa paghakbang ang binata at mabilis na nilingon ang dalaga. Si Mabel naman ay biglang napabitaw sa kamay nito nang maramdaman niyang parang nakukuryente siya. "Sorry po sir, paghingi ng paumanhin dito. Ayoko lang pong umabsent sa trabaho ko ngayon," saad pa niya at nagbaba ng tingin. Ilang saglit na pinakatitigan nito ang dalaga. Maya-maya ay muli itong nagpakawala ng malalim na buntong hininga saka muling naglakad. "Let's go." Bigla siyang napaangat ng mukha kasabay ng pagguhit ng ngiti sa kanyang mga labi. Nagmamadali na siyang napasunod dito palabas ng bahay. Nagtataka naman ang itsura ni Wancho nang makita nitong kasama ng binata, si Mabel. Nagtatanong pa ang mga mata nito nang magtama ang kanilang mga paningin. Kaya pala, kanina nang pumunta ito sa bahay ng dalaga, ang sabi ng kapatid nitong si MJ ay wala raw sa bahay ang dalaga. Hindi raw umuwi nang nagdaang gabi. Yun naman pala ay naroon ito sa bahay ng kanilang amo. "Good morning, Wancho," nakangiting bati niya rito. Ngumiti lamang ang binata. Pagkuway, nagmamadaling binuksan ang pinto sa backseat. Sumakay doon si Hunter. Sasakay na rin sana siya ron pero pinigilan naman siya ni Hunter. Gamit ang hintuturo nito ay tinulak nito ang kanyang noo. "You can't sit beside me." Seryosong saad nito at isinarado ang pinto. Hindi niya tuloy mapigilan ang mapasimangot dahil sa sinabi nito. Wala sa sariling naikuyom niya rin ang kanyang mga kamao. "Dito ka na sa front seat pumuesto, Mabel," anang Wancho at pinagbuksan din siya ng pinto. Ngumiti siya ulit sa binata. "Salamat, Wancho," anya nang makalula na siya ron. "Bes, anong nangyari sa'yo?" Kunot ang noo na tanong ni Emeros kay Mabel nang magkita na sila sa locker. Kaagad niyang kinuha mula rito ang bag niyang bitbit nito. Nag-text kasi siya rito kanina habang nasa biyahe na sila. Pinakisuyo niyang dalhin na lamang nito ang bag niya. Nakapagbihis na rin siya ng uniform niya. Hinihintay niya na lamang ang pagdating nito. "Mahabang kwento, bes," saad niya at nagbabadali ng kunin ang make-up niya ron. Kunot ang noo naman na patitig sa kanya si Emeros. "Anong ibig mo sabihin?" tanong pa nito. "Bigla ka na lang nawala kagabi. Hinanap ka namin ni Aces pero wala ka na sa bar. Hindi ka na namin nakita. Saan ka ba nagpunta?" tanong pa nito. Hoy mga bakla!" Sabay pa silang napalingon sa may pintuan ng locker nang pumasok doon si Aces. Nagmamadali rin ito. "Late akong nagising kaya akala ko malilit na rin ako ng pasok." Hinihingal pa ito. "Hoy ikaw bes!" Nang umupo ito sa tabi ni Mabel. "Saan ka nagpunta kagabi? Bigla kang nawala." Kagaya ng mga tanong sa kanya ni Emeros. "Hindi ko nga rin alam kung anong nangyari sa akin. Wala akong ibang matandaan kung anong nangyari sa akin kagabi, kung paano ako napunta sa bahay ni Sir Dudong." Biglang nagkatinginan sina Aces at Emeros. Maya-maya ay napatitig sa kanyang dalawa.
Mabilis namang napaupo si Emerald sa tabi niya habang nasa kabilang bahagi si Aces. Doon ka natulog sa bahay ni Sir Dodong? Excited pang tanong ni Emerald. Si Aces naman ay yumakap sa kanyang braso. Siya ang kasama mo kagabi? I mean, buong magdamag? Tanong din ito. Magkatabi kayong natulog? Anang Emerald. May nangyari sa inyong dalawa? Agad-agad? Tanong ni Emerald kay Aces. Syempre doon natulog tong amiga natin tapos lasing pa. Anong malay natin kung nag-take advantage si Sir Dodong? Pwede rin. Tika. Awat niya sa dalawang kaibigan. Kunot ang noo na tiningnan niya ang mga ito. Ang lalayo naman agad ng mga imagination yung dalawa. Anya, walang nangyaring ganun, okay? Saad pa niya. Weh, ani Aces. Totoo? Sabi rin ni Emerald. Weh, totoo. Walang ganun. Pagdidiin pa niya. Bumitaw sa braso niya si Aces. Bakit napunta ka sa bahay niya? Nagkita kayo kagabi sa bar? Iwan ko, hindi ko nga naalala kung paano ako napunta sa bahay niya. Hindi ko rin alam kung nagkita kami kagabi sa bar kasi wala naman akong matandaan. Basta kanina, pagkagising ko, nagulat na lang ako na nandun na ako. Pero suot ko pa naman lahat ng suot ko kagabi. Sobrang sakit lang ng ulo ko dahil sa hangover. Tapos, nang lumabas na ako sa kwarto, doon ko lang napagtanto na nasa bahay nga ako ni Sir Dodong kasi nakita ko ang picture niya ron. Tapos, biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Nakita ko siyang lumabas. Tapos, nakita ko bigla siyang napahinto sa pagsasalita nang maalala niya ang katawan ng binata na nakita niya kanina. Mabilis pa sa alas 4, rumestro sa imagination niya ang maskuladong katawan ni Hunter. Maging ang, ay nako, kung bakit kasi hindi niya mapigilan ang dila niya. Tuloy-tuloy lang sa kwento. Ano? Kunot ang noo na tanong ni Aces. Halatang nabitin ito sa kwento niya. Anong nakita mo? Tanong din ni Emerald. Sabihin mo kung anong nakita mo, bes. Kundi sasaktan kita, ang damot mo. Saad pa nito. At ipinulupot ang mga kamay sa braso niya. Nagiinit ang pisngi niya pagkuway. Napakagatlabi siyang ngumiti ng malapad. Secret, niya. Ang daya, reklamo ni Aces. Ano ba naman yan? Magkukwento na lang ibibitin pa. Reklamo rin ni Emerald. Sa akin na yun, bawal lang i-share sa inyo. Anya at tumayo na sa kanyang pwesto. Masamang tingin ang nakuha niya sa dalawang dalaga matapos niyang ipasok sa locker niya ang kanyang bag. Tara na, at late na tayo. Malapad pa rin ang ngiti sa mga labi niya, saka lumabas na ron. Nakakainis ka talaga, Mabel, saad pa ni Emerald habang nakasunod ito sa kanya. Oh, akala ko ba hindi ka marupok? Tanong ni Emerald habang naglalakad ito palapit kay Mabel. Nakatayo sa dulo ng labi ang dalaga habang nakatingin sa front desk kung saan naroon ang binatang si Hunter at kausap ang ibang empleyado. Mas lalong lumapad lamang ang ngiti sa kanyang mga labi. Nako, hindi raw marupok pero ngayong nakita lang sa malayo ang dudong niya. Ngiting-ngiti ng mag-isa. Napapailing pa ito. Wala akong sinabi na ganun, bes. At ako pa ngayon ang lumalabas na magaling gumawa ng kwento? Kunot ang noo at saglit niyang nilingon ang kaibigan. Umismid pa siya rito bago muling itinoon ang paningin sa binata. Ano ba kasing nakita mo kanina? Ikwento mo na sa akin. Secret lang natin. Muling saad nito. Kanina pa nito sinusubukan na kulitin si Mabel na magkwento rito. Pero ang dalaga ay ayaw naman mag-share. Ngiting-ngiti lamang ng malapad at sasabihin hindi raw pwedeng sabihin sa iba kung anong nasaksihan nito kanina sa bahay ng binata. Bawal nga sabihin, sa akin na lang yun. Muling saad niya. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan sa ere ni Emerald. Pagkuway na maywang pa ito habang nakatayo sa tabi ni Mabel. Tinitingnan din ito ang binata. Siguro nakita mo ang katawan ni Sir Dodong mo ano? Tanong nito maya-maya. Siguro lumabas siya ng kwarto niya na walang damit. O di kaya, hubot-hubad kaya ayaw mong sabihin sa amin. Siguro nga, ganun ang nangyari. Blanco ang expression sa mukha niya nang muli siyang mapalingon sa kaibigan. Ayon nga't nagsimula na namang kumabog ang kanyang puso at nagiinit na naman ang kanyang mukha. Tama ako ano? Nakangiting tanong ni Emerald nang tumingin din ito sa kanya. Sinasabi ko na nga ba tingnan mo, at pulang-pula na ang mukha mo, ang asar pa nito. Napahawak naman siya sa kanyang pisngi.
Hindi ganun ang nangyari. Walang ganun na hubot-hubad pagtatanggi niya. Nako, wag ako Mabel. Kilala kita, anito. Hindi nga, o sige, kung hindi nga ganun, sabihin mo sa akin. Hindi naman agad siya nakapagsalita. Sa halip ay nag-iwas siya ng tingin dito. Parang pakiramdam niya kasi, hinuhuli lamang siya ni Emeros para sa bibig niya mismo manggaling ang kwento. Okay, sige, ganito na lang. Kapag hindi mo sinabi sa akin ang totoo, lalapitan ko si Sir Hunter at sasabihin ko sa kanya na may gusto ka sa kanya. Pananakot pa nito. Muli siyang napatingin dito, pagkasalubong ang kanyang mga kilay. Bina-blackmail mo ba ako? Tanong niya. Ganun na nga kung hindi mo sasabihin sa akin. Ngumiti pa ito. Ang daya mo, mas madaya ka. Kasi magkaibigan naman tayo pero ayaw mo mag-share. Umismid lamang siya rito at naglakad palayo. Dali na kasi, ayoko talaga. Talaga? Ayoko nga. Okay, sige, ikaw ang bahala. Anito at naglakad na rin papunta sa kinaroonan ng binata. Napahinto sa paglalakad si Mabel at nilingon si Emeros. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita niyang tinutuungan ng dalaga ang paglapit kay Hunter. Kunot ang noo na nakakatingin lamang siya nang kausapin na ni Emeros ang binata. Maya-maya'y napatingin sa direksyon niya ang dalawa. Napapalunok na lamang siya ng kanyang laway nang magtama ang mga mata nila ni Hunter. Walang hiya ka, Emeros. Tanging nasambit niya pagkuha ay nagmamadali ng naglakad paalis sa kinatatayuan niya. Nagmamadaling lumapit si Mabel kay Emeros nang makapasok ang dalaga sa locker area. Break time na nila at kanina niya pa ito hinihintay na dumating doon dahil gusto niya itong makausap. Eme, anya, o bakit? May ngitis pa sa mga labi nito. Nangunot ang kanyang noo habang nakatitig dito. Anong sinabi mo kanina kay Sir Hunter? Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Anito, maya-maya mas lalong lumapad ang ngiti nito sa mga labi. Secret, saad nito at naglakad palapit sa locker nila. Biglang naging blanco ang ekspresyon ng mukha niya dahil sa sinabi nito. Sumunod siya rito. Ano nga pinag-usapan niyo kanina? Sinabi mo ba sa kanya na gusto ko siya? Muling tanong niya. Pero hindi naman sumagot ang dalaga, sa halip ay nakangiti lamang ito habang kinukuha ang bag sa loob ng locker. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya sa ere. Walang hiya, gumaganti nga siya sa isip-isip niya. Okay, sige, sabihin mo sa akin kung ano ang sinabi mo kay Sir Hunter kanina at sasabihin ko rin sa iyo kung anong nakita ko kanina. Deal? Tanong nito. Huminto naman ang dalaga at binalingan siya ng tingin. Saglit siya nitong pinakatitigan muli. Gumuhit ang malapad ng itinto sa mga labi. Wag na, hindi naman ako interesado sa kung anong nakita mo. Kanina kasi, panigurado naman akong katawan ni Sir Dudong mo. Ang nakita mo, saad nito. Halos malaglag sa marmol na sahig ang kanyang panga dahil sa mga sinabi ni Emeros. Wala sa sariling napabuntong hininga na lamang siya ng malalim at napaupo sa bakal. Naupo ang naroon sa gilid. Ngayon tuloy siya nagsisisi kung bakit hindi niya pa sinabi kanina kay Emeros ang nakita niya. Nabaliktad patuloy siya ng dalaga. Ano nga kung sinabi nito kay Hunter na gusto niya ang binata? Nako, mas nakakahiya yun. Ano pang mukha ang iharap niya sa boss niya kapag nagkataon? Tara na, sa kantin at kumain na tayo. Susunod daw sila Aces at Ate Wanda, anang Emeros. Wala na nga siyang nagawa, kundi ang sumunod na sa dalaga palabas ng locker. Ayaw mo talagang malaman kung ano nakita ko kanina. Pangungulit niya rin natanong dito. Kagaya sa pangungulit ni Emeros sa kanya kanina. Umiling naman ang huli. Talaga? May ideya na kasi ako. Seryoso ka? Thank you na lang. Nanunulis na lamang ang kanyang nguso habang naglalakad sila sa pasilyo papuntang kantin. Alam mo po Ma'am Rasmeya, anang Remelin habang nakatingin ito sa lamesa ni Mabel. Kasama ng dalaga si Wanda, Aces at Emeros. Hindi ko talaga gusto ang Mabel na yan. Kahit ako, hindi ko rin siya vibes, saad naman ni Onichim. Halatang maarte, dagdag pa nito. Dinampot naman ng babae ang baso nito at uminom habang nakatitig sa direksyon ni Mabel. I don't like her too, anito. At alam niyo po ba ma'am, kaninang umaga, nakita kong kasabay ni Sir Hunter ang Mabel na yan. Sabay pang napatingin si Rasmeya at Remelin kay Onichim dahil sa sinabi nito. What do you mean? Kunot ang nanoong tanong ni Rasmeya. Nakita ko po sila kaninang magkasama. Sakay din sa kotse ni Sir Hunter ang Mabel na yan. Sagot nito. Biglang nanlaki ang mga mata ni Remelin kasabay ng pagsinghap nito
Tama bang narinig ko? O ni Chim? Tumango ang babae at muling tiningnan ang direksyon ni Mabel. Kitang-kita ko ng mga mata ko kaninang umaga magkasabay na bumaba ng kotse ni Sir Hunter at si Mabel. Kaya nga, nagtataka ako kung bakit kabago-bago niya lang dito tapos gano'n lang inaasta niya. Nilalandi niya talaga si Sir Hunter. Nanggigigil na saad ni Rasmea. Ikinuyong pa nito ang isang kamao. Maybe I need to teach her some lesson, anito. Yun na nga ang bagay sa kanya. Turuan mo siya ng leksyon para matuto siya. Siyang lumugar sa dapat niyang paglagyan. Aba, at uunahan ka pa niya kay Sir Hunter. Matalim ang titig ng tatlo sa direksyon ng lamesa ni Mabel. Alam mo, kanina ko pa napapansin na nakatingin dito sa atin ang tatlong bruhang yan. Saad ni Emeros habang pasimple itong nakatingin sa tatlong babae. Ha? Sino? Sino Aces? Anong Aces? Napalingon naman si Mabel sa direksyon ng tinitingnan ni Emeros, sina Remelin. Saad niya, nako, huwag niyo nang pansin ang mga yan. Saad naman ni Wanda. Nagkaganda lang yan sa atin kaya nakatingin dito. Natatawang saad. Sabi naman ni Aces, iwan ko, pero may kakaibang pakiramdam si Mabel sa klase ng tingin sa kanya ni Rasmea. Sa klase ng titig nito sa kanya, kahit may distansya sa pagitan nila, para itong mananakit sa kanya. Tara na nga at baka malit pa tayo, alang Wanda at tumayo na rin sa pwesto nito. Hindi na lamang niya pinansin ang tatlong babae na masama ang tingin sa kanya hanggang sa makabalik na sila sa locker area. Papasok na sana si Mabel sa locker area nang bigla na naman siyang hinarang ni Rasmea. Kagaya kanina ay masama pa rin ang tingin nito sa kanya. Dadaan po ako ma'am, seryosong saad niya. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo Mabel? Sa halip ay tanong nito sa kanya at namaywang pa sa gitna ng pinto. Nagsalubong naman ang kanyang mga kilay. Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin ma'am at muli niyang sinubukan na dumaan sa tabi nito. Pero mabilis namang kumilos ang babae upang harangan siyang muli. Painosente ka pa, ganon. Saglit niyang pinakatitigan ang mga mata nito. Nanggagalaiti nga ito sa kanya. Parang gustong-gusto siya nitong saktan sa mga sandaling yon. Bukod sa nakikita kong galit sa mga mata nito. Hindi ko talaga alam kung anong ibig niyong sabihin sa akin, Ma'am Rasmea. Saad niya, ngayon, kung wala na po kayong ibig sabihin, makikiraan po ako at may trabaho ako. Aray! Bahagya siyang napadaing nang bigla siya nitong itulak sa kanyang braso. Kung hindi pa niya nabalansi ang kanyang katawan, baka bigla siyang natumba sa sahig. Hoy Mabel, bago-bago mo pa lang dito, pero nilalandi mo na si Sir Hunter. Muling nagsalubong ang kanyang mga kilay dahil sa sinabi nito. Ano raw po? Nilalandi niya si Hunter? At saan naman nanggagaling ang fake news na yon? Gumagawa ba ng issue ang babaeng to? Kung sa tingin mo maganda ka at ikaw ang mga tipo na babae na papatulan ni Sir Hunter, then nagkakamali ka. Wake up! Huwag kang mangarap. Hindi ka papatulan ni Sir Hunter. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang, ay lumayo-layo ka na sa kanya at tigilan mo na ang kakapangarap mo sa kanya. Malayong malayo ka sa akin. So ibig mo pong sabihin, ang mga tipo na babae na kagaya mo, ang papatulan ni Sir Hunter? Ganun ba yun? Tanong niya, dahilan upang maputol ito sa pagsasalita. Ito naman ang nangunot ang noo dahil sa mga salitang binitawan niya. Napangiti siya ng mapakla, pero makaraan ng ilang segundo ay bigla ring naging seryoso ang mukha niya. Hindi po ako nagmamaganda, ma'am. Excuse me, Ma'am Rasmea. At wala ring katotohanan ng mga sinasabi mong nilalandi ko si Sir Hunter. Ngayon, kung gusto niyo po siya at sa tingin mo ay ikaw ang papatulan niya, then, dream on. Wala naman pong bayad ang mangarap. Asik niya rito. Napatangang babae dahil sa mga sinabi niya. Maya-maya ay isang linya ang mga kilay nito. Mabilis na tumaas. Ang isang kamay at akma na sana siyang sasampalin nito. Ngunit, mabilis niya ring nahawakan ang palapulsuhan nito. Mariin niyang hinawakan yun. How dare you? Nagpunta ako rito para magtrabaho. Hindi para maghanap ng gulo. Mariing saad niya. Ngayon, kung sa tingin mo ay hindi kita papatulan, nagkakamali ka. Mabait po akong tao pero iba ang ugali ko kapag nakakaharap ako ng mga taong kagaya sa'yo. Daing pa nito at pilit na binabawi ang kamay pero maya-maya ay napatingin ito sa likuran ni Mabel. Ouch! Please! Kunwari naiiyak pa ito. What is going here?
Bigla siyang natigilan nang marinig niya ang boses ni Hunter mula sa kanyang likuran. Mabilis niyang binitawan ang kamay ni Rasmea at napapihit paharap sa binata. As usual, magkasalubong na naman ang mga kilay nito habang nakatitig sa kanya. "What are you doing here?" Seryosong tanong nito sa kanya. Magsasalita na sana siya, ngunit mabilis namang naglakad si Rasmea palapit sa binata. "Sir Hunter, si Mabel po, sinasaktan niya ako. Pinagsasabihan ko lang naman po siya na gawin niyang maayos ang trabaho niya, pero siya pa rin nagalit sa akin." Pagsusumbong nito, laglag ang kanyang mga panga dahil sa hindi inaasahang sinabi ng babae. Walang hiya sa loob-loob niya. Siya na nga itong pinagsalitaan ng kung ano-ano, tapos siya pang lumabas na masama. "I'm sorry po, Sir Hunter." Pagpapaawa pang saad ni Rasmea sa binata. "Pero po, sir, in my office." Tipid na sagot ng binata, saka tumalikod at naglakad ng paalis. Napasunod na lamang tingin niya sa binata. Nang balingan niya, nang tingin si Rasmea, isang nakakalokong ngiti ang nakapaskil sa mga labi nito. "I'm the winner, Mabel, kaya kung ako sa'yo, matuto kang lumugar. This is not your place." Anito at tumalikod na rin at pati kinding-kinding na naglakad palayo. Naikuyom na lamang niya ang kanyang kamao kasabay ng pagpapakawala niya ng malalim na buntong hininga. "Anong nangyari sa'yo, Bes?" Tanong ni AC sa kanya. Nang pagdating nito sa locker ay nasa may pintuan pa rin siya nakatayo. Muli siyang napabuga ng malalim na hininga saka naglakad na papasok. "Wala," tipid na sagot niya. Nangunot naman ang noo ni Aces habang nakasunod sa kanya. "Nakita ko si Ma'am Rasmea na galing dito. May ginawa ba siya sa'yo? May sinasabi ba siya sa'yong hindi maganda?" Tanong pa nito. "Wala nga. Hindi kami nagkausap." Pagsisinungaling niya sa kaibigan. Akala ko kasi ikaw ang sinadya niya rito." Ani niya nito. Hindi na lamang siya umimik. Nauna na rin siyang lumabas ng locker nang hindi nagpapaalam sa dalaga. Tinungo niya ang opisina ng binata na naroon lang din malapit sa opisina ni Miss Miranda. "Mabel, iha! Magandang hapon po, Miss Miranda." Bati niya sa babae nang makasalubong niya ito sa pasilyo. "Where are you going?" Tanong pa nito. Pupuntahan ko lang po si Sir Hunter." "And why?" Gusto niya raw po ako makausap." Ngumiti naman ang babae pagkatapos ng sinabi niya. "Mukhang nagugustuhan na niya ang trabaho mo, iha," saad nito. "Well, that's good. Nako, kung alam niyo lang po kung bakit ako gustong kausapin ni Sir Dudong." Miss Miranda, sa isip-isip niya. "Siya, sige, at puntahan mo na siya roon." Isang pilit ng ngiti na lamang ay binigay niya rito bago muling naglakad. Hanggang sa makarating siya sa tapat ng pinto ng opisina ng binata. Saglit pa siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga bago kumatok. Nang wala siyang nakuhang sagot mula sa binatang nasa loob ng silid, pinihit niya na rin ang seradora at dandahan ng pumasok doon. Kagad niya namang nakita ang binata na nasa tapat ng lamesa nito at may binabasang papel. Bahagya siyang tumikhim upang agawin ang atensyon nito. Anya at naglakad palapit sa lamesa. Nag-angat naman ang mukha si Hunter. Magkasalubong na naman ang mga kilay nito nang magtagpo ang paningin nila. "Kailan ko kaya makikitang hindi na magkasalubong ang mga kilay mo?" Tanong niya sa isipan. Pagkuway, hindi lihim na nagpakawala muli ng malalim na buntong hininga. "Sir, why did you do that, Miss Alpanta?" Diretsang tanong nito sa kanya. Inaasahan niya ang tanong na yun, kaya hindi na siya nagulat. Sir, yung mga sinabi po ni Ma'am Rasmea kanina sa inyo, wala pong katotohanan yun. Hindi ko po siya sinaktan dahil lang sa pinagsasabihan niya akong gawin ng maayos ang trabaho ko," saad niya. Binitawan nito ang hawak na papel at umayos sa pagkakaupo nito. Kung sana hindi ganito ang sitwasyon nilang dalawa ngayon, paniguradong magtatalon sa tuwa at kilig ang kanyang puso dahil nagawa niyang salubungin ang mga titig nito sa kanya. May suot mang salamin, ngunit hindi yun hadlang upang hindi niya makita ng maayos ang maganda at mapupungay nitong mga mata mula sa likod ng salamin na suot nito. Seryoso man ito ngayon pero mas lalo itong nagpagwapo sa itsura ng binata. Parang magkakasala ata siya kung papayagan lamang siyang hawakan ang mukha nito pakatititigan ng malapitan. "So, are you telling me that Rasmea was lying to me?" Seryoso pa ring tanong nito. "Kung sasabihin ko po sa inyo ngayon na hindi siya nagsisinungaling sa inyo, parang sinabi ko na rin po sa inyo na tama ang mga sinabi niya kanina.
na sinaktan ko siya. Sa halip ay sagot nito. Hindi naman nakapagsalita ang binata. Mataman lamang itong nakatitig sa seryosong mukha ng dalaga. Muli siyang napabuga ng malalim na buntong hininga. Kung siya po ang paniniwalaan nyo, wala po ako magagawa ron. Sabihin nyo na lang po sa akin kung tatanggalin nyo po ako sa trabaho ko dahil sa mga nangyari kanina. Malumanay na saad niya, saka nagbaba ng tingin dito. Alright, saad nito. Tahimik at nakayuko siyang lumabas ng opisina ng binata. Hindi na niya hinintay kung may sasabihin pa ito sa kanya. Pagkalabas niya sa pintuan ay biglang nalaglag ang mga balikat niya. Dismayado siya sa mga nangyari ngayon sa kanya, lalo na sa Rasmea na yon. Nasa pasilyo na siya at naglalakad palabas ng employees entrance nang makasalubong naman niya si Miss Miranda. Mabel, tawag nito sa pangalan ng dalaga. Good evening po, Miss Miranda, bati niya rito. Pauwi na siya, hindi niya nakasabay na lumabas ang tatlo, si Emeros kasi maagang nag-out, si Esis at Wanda naman ay may overtime pa. Here, inabot nito sa kanya ang kapirasong papel. Kunot ang noo na napatitig naman siya sa papel na yon bago niya tinanggap. Ano po ito, Miss Miranda? Tanong niya. Mino, mas lalong nagsalubong ang kanyang mga kilay. Mino po? Yeah, nasa labas na si Wancho at hinihintay ka. Sa bahay magdi-dinner si Hunter. Saan nito? Akala ko po last day ko na ngayon sa trabaho ko rito sa hotel at sa bahay ni Sir Hunter. Nagugulang saad niya. Hindi ba tinanggal na siya ng binata sa kanyang trabaho dahil sa mga nangyari kanina? Nangunot din ang noo ng babae dahil sa mga sinabi niya. What are you talking about, Iha? Sino ang nagsabi sa'yo na last day mo na sa trabaho mo? Tanong nito. Hindi niya magawang sumagot dito. Nalilito kasi siya. Walang sinabi sa akin si Hunter about you. So, bakit ka naman magla-last day sa trabaho mo rito at sa bahay niya? Tanong pa nitong muli. Akala ko po kasi saad na lamang niya at napakinti. Salamat naman, kanina pa siya malungkot dahil sa pag-aakala niyang wala na naman siyang trabaho dahil nagalit sa kanya kanina ang binata. Siya lang pala itong nag-iisip ng ganun. Okay, go on. Naghihintay na sa'yo si Wancho sa labas, saad ni Miranda. Okay po, Miss Miranda, salamat po. Mauna na po ako sa inyo, good night. Paalam niya rito at naglakad na rin. Palayo. Nakatayo lamang siya sa sala nang pumasok sa main door si Hunter. Nakatitig siya sa mukha nito. Inaabangan niya kasi kung ano ang magiging reaksyon nito kapag nakita siya rito, naroon siya sa bahay nito. Pero taliwas sa inaasahan niya, hindi nagsalubong ang mga kilay nito nang makita siya roon. Sa halip ay walang reaksyon o emosyon ang mukha nito. Good evening po sir, bati niya rito. Hindi naman umimik ang binata. Nilagpasan lamang siya nito. Akma na sana itong papanhiksagdan nang tawagin niya ito. Sir, huminto naman ang binata at hinarap siya. Thank you po, saad niya at tipid na ngumiti. For what? Kasi hindi niyo po ako tinanggal sa trabaho ko. Ang akala ko po kasi, fired na ako. Saad niya rito. Did I tell you earlier that I fired you, Miss Alfanta? Tanong nito. Dahan-dahan siyang umiling. Hindi po sir, sagot naman niya. Ako lang po ang nag-iisip na tinanggal niyo na ako sa trabaho ko. Dagdag pa ng kanyang isipan. So, that means I didn't fire you from your job. Ikaw lang nagsabi na tinanggal ka sa trabaho mo. Now, if you want to leave and quit your job, it's fine with me. I will find my new maid and cook. Saad nito at muling tumalikod at pumanhik na sa mataas na hagdan. Good morning po sir, nakangiting bati ni Mabel sa binata na makita niya itong pumasok sa dining. As usual, seryoso na naman ang mukha nito pero okay na rin at least hindi nakakakunot ang noo nito ngayon. Naglakad siya palapit sa gilid ng pinto at doon tumayo habang mataman siyang nakatitig sa binata na ngayon ay nakaupo na sa kabisira at iniinom ang tinitimpla niyang kape rito. Nakatuon din ang atensyon nito sa binabasang newspaper. Katahimikan ang bumalot sa apat na sulok ng kusinang yun. Maya-maya ay tumayo na rin si Hunter sa pwesto nito at naglakad na palabas. Nagmamadali naman niyang inilagay sa lababo ang tasa at sumunod sa binata. Sir, anya habang nakasunod sa likuran nito. What? Pwede po bang akong humingi ng favor sa inyo? Tanong niya at pilit na sumasabay dito upang makita niya ang itsura nito dahil sa sinabi niya. Kung ano ang naging reaksyon nito. Ngayon,
Hayon nga't nagtagpo na naman ang mga kilay nito nang balingan siya nito ng tingin. Ngunit hindi naman ito nagsalita upang sagutin ang sinabi niya. I mean, pwede po ba ulit akong sumabay sa inyo ngayon? Papuntang hotel, nauutal na tanong niya rito. Hanggang sa makalabas na sila sa main door, hindi pa rin nagsasalita ang binata kung papayag ba ito o hindi. Kaya nang makasakay na ito sa backseat ng sasakyan ay nanatili na lamang siyang nakatayo roon sa labas ng main door. Ikaw, Mabel, hindi ka ba sasabay? Tanong ni Wancho sa kanya nang isarado na nito ang pintuan. Napatingin siya rito at tipid na ngumiti. Hindi na, magtataksi na lang ako, Anya. Ganun ba? Anong binata at tipid ding ngumiti sa kanya. Parang alam na nito kung anong dahilan. Sige, mauna na kami, saad pa nito. Maglalakad na sana siya palabas ng gate nang bumaba naman ang salamin ng binata na nasa tabi ni Hunter. Magkasalubong pa rin ang mga kilay nito. Are you coming or what? I'm late for work. Pagalit na saan nito. Napatingin naman siya rito. Nagtataka. You're not coming? Tanong pa nito. Let's go then. Wait lang po sir. Mabilis na saan niya. At napatakbo pa balik. Sasabay po ako sa inyo, Anya. She? Okay, get inside. Tanging saad lamang ni Hunter. At muling isinarado ang salamin ng binata. Nakangiti naman siyang sumakay sa front seat. Thank you po sir, saad niya sa binata. Nang lingunin niya ito sa likuran ng sasakyan, pero hindi naman ito nagsalita. Sa halip ay ibinaling ang paningin sa labas ng bintana. Seatbelt mo, Mabel. Nakangiti pa rin saad ni Wancho sa kanya, saka binuhay ang makina ng sasakyan. Hi po Sir Ben, good morning po. Nakangiti at masiglang bati ni Mabel sa lalaking nakasabay niya sa pagpasok sa employee's entrance. Sa tansya niya, nasa late 50s na ito. Nakilala niya ito nung unang araw niya sa hotel. Ipinakilala siya nito ni Emeros. Ito ang head ng security sa buong hotel at masasabi niyang mabait naman ang lalaki. Magaan itong kausap at nakakabiruan niya rin. Ito rin ang lalaking sinasabi ni na Aces at Emeros na naging karelasyon daw ni Miss Miranda. Hindi siya sigurado kung totoo yun o hindi, pero may mga pagkakataon na rin nakikita niyang dalawa na kuminsan ay nag-uusap, minsan naman ay hindi nagpapansinan. Good morning, Iha, nakangiti ring bati nito sa kanya. Ang aga mo ngayon ha? Opo, galing po kasi ako sa bahay ni Sir Hunter, saad niya. Kaya pala at ilang araw na kitang nakikita na si Wancho ang naghahatid sa iyo rito. Nangunot naman ang kanyang noo nang lingunin niya ito. Nakikita po? Tanong niya. Hindi naman sa mismong tapat ng hotel siya. Umababa kapag hinahatid siya ni Wancho. Bakit nito nalaman ang binata ang naghahatid sa kanya? Papasok sa kanyang trabaho. Ngumiti naman muli ang lalaki at tumingin sa CCTV na nadaanan nila sa pasilyo. Napatango na lamang siya. Oo nga pala. Nakangiting saad niya. Lagi pala itong nasa security office. At doon puno ng monitor na nakakonekta sa mga CCTV sa buong hotel, maging sa labas, kaya lahat ay nakikita nito. Sige po, enjoy at good luck po sa trabaho niyo buong araw, paalam niya rito. You too, Iha, nagmamadali na siyang nagtungo sa locker area nila. Good morning sa inyo, bati niya sa mga kasama niya na makapasok na siya ron. Maaga ka ngayon ha? Anang easy sa kanya, ngumiti lamang siya. Si Ate Wanda, tanong niya, hindi raw siya makakapasok ngayon. May sakit kasi ang anak niya. Mataas daw ang lagnat kaya isinugod nila sa ospital kanina. Ganun ba? Kawawa naman, saad niya. Si Emmy, I'm here. Nagbigla rin itong pumasok sa pinto. Late akong nagising mga bes, anito, at nagmamadali nang lumapit sa locker nito para magbihis ng uniform. Nako, sabihin mo, late kang natulog kagabi dahil sa chatmate mo. Saad naman ni Aces na nanunodyo pa sa dalaga. Noon naman, ang kanyang noon ng balingan niya ang tingin ang kaibigan. May boyfriend ka na? Tanong niya. Boyfriend agad? Hindi ba pwedeng friends muna? Pigil ang ngiti. Nasaad naman ni Emeros. Mukhang namumula pa ang mga pisngi nito. Friend? May mag-friend bang nagdi-date sa social na restaurant at with holding hands habang nanonood ng sine? Tanong na ulit ni Aces. Ano yun, date as a friend ganon? Ikaw talaga, halatang hindi ka chismosa, no? Kunyari ay naiinis sa saad ni Emeros. Inismiran pa nito ang kaibigan. Chismosa bang masasabi kong nakita ko lang ang MyD mo sa Facebook mo? Di sana. Kasi hindi ka nagpo-post
At nang hindi ko malaman, umismid din ito. Napangiti na lamang siya habang nakikinig sa sagutan ng dalawa. Ihayaan na natin si Emmy Aces, anya. Hindi naman na siya bata. Nasa tamang edad na siya para magjowa, dagdag pa niya. Napangiti na rin na malapad si Emerald dahil sinabi niya, baka naman pwede mong i-share sa amin kung sino ang date mo as a friend mo kagabi. Tanong ulit ni Aces. Siya man ay naghihintay din sa magiging sagot ni Emerald. Hindi naman kasi siya mahilig sa social media, kaya wala rin siyang nasasagap na chismis. Hindi pa rin nawawala ang malapad na ngiti sa labi ni Emerald. Tila mas lalo pa nga itong kinilig. Secret na muna. Tingnan mo't ang daya-daya talaga. Hindi na lang sabihin may mga secret-secret ka pang nalalaman dyan. Pareho lang kayo ni Mabel, hindi rin nagsabi kung ano ang nakita niya kahapon sa bahay ni Sir Dodong. Tapos ngayon, ikaw na naman, ayaw mo sabihin kung sino ang date mo kagabi. Sige, kung ganyan din lang naman, tapusin na lang natin ang pagiging amiga nating tatlo. Kunyari ay nagtatampong saad nito. Nagkatingin na naman si Mabel at Emerald. Maya-maya ay napangiti ang mga ito at naglakad palapit kay Aces. Sabay nilang inakbayan ang dalaga at kiniliti sa baywang. Nako naman, nagtatampo ang isa. Anang Emerald. Huwag ka nang magtampo, mamaya chika namin sa'yo. Anya na malapad pangiti. Kahit hindi na, magsaulian na lang tayo ng corona mamaya, Aces. Kahit libre ko ang snack mo mamaya, tanong niya. Anong snack ba? Mabilis na tanong din ito nang nakangiti pa ng malapad. Kapag snack ang dali mong lumambot, saad ni Emerald at tinanggal ang braso sa balikat ni Aces. Si Mabel naman, ang manglilibre hindi ikaw, saad lamang nito. Basta ilibre mo mamaya ha. Oo na, sige na, wag ka nang magtampo dyan, tura nito. Halika na nga at makapag-umpisa na tayo ng trabaho. Saka siya naglakad na palabas ng locker area. Alam mo bang nakita ko na naman si Mabel kanina? Sakay ng sasakyan ni Sir Hunter? Tanong ni Onichim kay Remelin habang nasa dulo ng locker ang dalawang babae. At kanina pala nakikinig pa sa usapan nilang tatlo. Talaga? Nanlaki ang mga matang tanong ni Remelin. Aba, lumalagpas na talaga sa linya niya ang Mabel na yan ha. Dapat talagang maturuan ng leksyon ng babaeng yan. Saad pa nito at namaywang. Ano ba ang pwedeng natin gawin para makaalis dito sa hotel ang Mabel na yan? Tanong ni Onichim. Hindi ko pa alam, basta kailangan natin mag-isip ng paraan kung paano. Mamaya kakausapin ko si Ma'am Rosmea. Kala niya siguro hayaan natin siyang tumagal dito sa trabaho niya. Pwes, humanda siya. Basta ngayon pa lang, bantayan mo ang bawat galaw ng Mabel na yan. Pati na rin sina Aces at Emerald. One of these days, mawawalan din ng trabaho ang babaeng yan. Hindi na ako makapaghihintay Pareho pang umiti nang nakakaloko ang dalawang babae bago naglakad na rin palabas ng locker area. Mabel! Kagad siyang napalingon sa kanyang likuran nang marinig niya ang boses ni Miss Miranda. Huminto siya pa sa pagtutulak ng kanyang trolley nang makita niyang babae na naglalakad palapit sa kanya. Good afternoon po, Miss Miranda, bati niya sa babae. Tapos ka na ba ng trabaho mo? Tanong nito. Yes po. Bakit po? Tanong niya. Good. Umakyat ka sa penthouse. Palitan mo ngayon ang mga linen at curtains doon. Bigla na naman siyang napangiti dahil sa sinabi nito. Ngayon pa lamang ay excited na siyang makita ang binata. Simula kasi kaninang umaga, hindi na niya ito nakita pa sa koridor. Okay po, Miss Miranda. Yun lang po ba? Yeah. Sige po. Anya at nagpaalam na siya rin sa babae. Pagkatapos niyang kunin sa laundry area ang mga linen at kortinang kailangan niya, ay kagad din siyang umakyat sa penthouse. Nang nasa tapat na siya ng pintuan, ay saglit siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Ano bang nangyayari sa iyo, Mabel? Maglilinis ka lang naman sa loob, pero bakit ang lakas ng kaba ng dibdib mo? Mahinahong tanong niya sa sarili. Iwan ko ba? Kahapon pa ako nawiward doon sa sarili ko. Anya, maya ay inayos niya ang kanyang sarili. Tiningnan niya ang suot niyang uniform. Ayos naman ang itsura niya. Hindi naman ako madungis, saad pa niya. Wait, ang buhok ko pa. Baka mukha na akong aswang nito. Inayos niya pa rin ang kanyang buhok na nilagyan pa niya ng hair gel kaninang umaga para hindi magkalat kapag tumuyo na. Ayan, okay na siguro to. Muli siyang humugot ng malalim na paghinga. Saglit niya yung inipon sa kanyang dibdib, saka pinakawalan sa ere. Pagkabukas pa lang sa pinto, dapat nakangiti na, Mabel ha? Saad pa niya, saka umangat ng kamay at kumatok ng 3 beses.
Housekeeping, anya, naghintay siyang bumukas ng pinto, pero magdadalawang minuto nang nakatayo siya ron sa tapat ng pintuan ay wala man lang may magbukas sa kanya. Pumatok siyang muli. Housekeeping, Sir Hunter, sinubukan na rin niyang hawakan ang siradura. Nang pihitin niya yun ay nakabukas naman pala. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng pinto. Sir Hunter, Sir, tawag niya sa binata, ngunit katahimikan lamang ang sumalubong sa kanya. Baka sa labas pa siya. Saad niya at itinulak na pabukas ang pinto. Itinulak na rin niya ang trolley papasok. Akala ko pa naman makikita ko na siya rito. Hindi naman pala. Bulong pang saad niya sa sarili habang inililibot ang paningin sa buong paligid. 3 araw pa lang naman simula na maglinis ako rito. Wala pa siguro masyadong alikabok. Anya at naglakad siya palapit sa center table. Pinasadahan niya yon ng kanyang daliri upang tingnan kung may dumi na ron. Wala naman, ganun din ang ginawa niya sa ibang mga gamit at display na naroon. Bumuntong hininga siya, sinimulan na niya ang paglilinis para matapos agad. Nagsimula siyang maglinis sa loob ng kwarto ng binata. Dahil wala rin namang maraming dumi roon, madali niya na lamang natapos ang kanyang paglilinis doon. Pagkatapos ay nagpalit na siya ng kortina, kobre kama at mga punda. Nang matapos siyang ayusin ang comforter sa ibabaw ng kama, ay napangiti siyang kinuha ang punda ng una ng binata na pinalitan niya kanina. Inamoy-amoy pa niya yon habang nakapikit ang kanyang mga mata. Grabe, ang bango mo naman, Sir Dodong, sambit niya. Nang paulit-ulit na muling inamoy ang tela kung saan nakadikit doon ang pinaghalong natural scent ng binata at ang pabango nitong ginagamit. Hindi nakakasawang amuyin ang bango, parang nakaka-addict sa ilong. Hindi niya tuloy mapigilan ang kanyang sarili na hindi yun yakapin at panggigilan. Naku, kung pwede lang kita iwan sa bahay, hindi talaga kita lalabhan at tabi lang kita sa pagtulog ko, anya at matamang tinitigan ang tela. What are you doing? Bigla siyang natigilan at napalingon sa direksyon ng pintuan nang marinig niya ron ang baritoning boses ng binata. Nanlaki ang kanyang mga mata at ayun nga'y malakas na naman ang kabog ng kanyang dibdib. Lalo na nang magsalubong ang mga mata nila ni Hunter. Kitang-kita niya ang pangungunot ng noo ng binata habang nakatitig sa kanya. I said, what are you doing? Ulit na tanong nito. At nag-umpisa ng humakbang papasok. Napalunok naman siya sa kanyang laway. Parang nabikig pa ata ang kanyang lalamunan at hindi siya makapagsalita. Mas lalong nangunot ang noo ng binata na makita nitong hawak-hawak na mabil ang punda ng una nito. Nasa tapat pa yun ng dibdib ng dalaga. Tumikim pa siya ng bahagya na siyang nakabawi dahil sa labis ng pagkakagulat dahil sa pagdating ng binata. Ano po, sir? Naglilinis po ako. Sa wakas ay saad niya rito. Pinapunta po ako rito ni Miss Miranda para po maglinis at palitan ng linin at kortina. Ang out! Salip ay sagot nito dahilan upang maputol siya sa pagsasalita. Opo, sir, nagkukumahog naman siyang dinampot ang ibang labahin at lumabas na ng silid. O bakit nakangiti ka na naman dyan? Tanong ni Emerus kay Mabel nang magkita sila sa koridor. Kabababa niya lamang galing sa penthouse at hindi pa rin siya makaget over sa nangyari kanina. Nagsungit na naman ulit sa kanya ang binata pero okay lang lalo na't nasinghot naman niya ang punda ng una nito kanina. Parang naiwan pa nga sa ilong niya ang bangon yun. Masaya lang ako, sambit niya sa kaibigan. At bakit naman, amiga? Curious na tanong nito. Ano ang ganap? Galing ka sa penthouse, di ba? Tumangol siya bilang tugon. Inilibot pa niya sa paligid ang kanyang paningin bago inilabas mula sa ilalim ng trolley ang pundang kanina pa niya inaamoy. Nangunot naman ang noo ni Emerus. Ano yan? Nagtatakang tanong nito. Ay, Sir Dudong yan. Nakangiti at pabulong na sa niya. Sa una niya ito. Muntika na nga akong mahuli kanina habang inaamoy ko. Kinikilig pang pagkukwento niya. Biglang nanlaki ang mga mata ni Emerus at mabilis na inagaw sa kanya ang punda. Inaamoy din ito, kaloka kang amiga. Pati ba naman unan pinagkainteresan mo pa? Natatawang tanong nito. Pero in fairness, ang bango. Hindi na rin ito napigilan ang sariling kiligin. Inulit-ulit din itong inamoy ang tela. Amoy, Sir Dodong Bes. Pwede ko bang iuwi ito sa bahay? Pabirong tanong niya. Kung gusto mo nang mag-last day sa trabaho mo, pwede naman, sagot naman ni Emerus. Nagtawanan na lamang sila.
Ay, alam ko na bes. Maya-maya saad pa ng huli. Doon ka na lang kaya sa bahay niya kumuha ng ganito para at least may pinagpapantasyahan ka sa gabi bago ka matulog. Suggestion pa nito. Bigla naman siya napangiti ng malapad. Pwede rin, saad niya. Nako, salamat sa idea bes. Susubukan kong kumuha sa susunod na maglinis ako ron. Dagdag pang saad niya. Kaloka ka, bigla na naman naniwala. Binigyan mo ako ng idea eh. Hindi gagawin ko na. Tumawa na lang si Emeros dahil sa kalukuhan niya. Mabel, pagkalabas niya sa elevator ay kagad na bumungad sa kanya si Onichim. Nagmamadali pang babae na lumapit sa kanya. Kagagaling lamang niya sa 9th floor, siya lang mag-isa ang naglinis sa 2 kwarto ron. Bakit? Kunot ang noo na tanong niya sa babae. Pwede mo ba akong tulungan? Tanong nito. Saglit niyang tinitigan ng mataman ang babae. Saan? Maya-maya tanong niya. Kukuha lang sana ako ng stock ng amenities. Ako kasi ang inutusan ni Miss Becky. Anito na ang tinutukoy ay ang kasamahan nilang nagmo-monitor sa stock room. Mag-out na kasi ako, anya. Bigla rin nahulog ang kanyang nameplate nang hindi niya man lang napapansin. Sandali lang naman, sige na, pamimilit pa ng babae. Pagkuha hinawakan ang kanyang kamay na sa handle ng trolley. Saglit pa siyang nag-isip, sige na, wala kasi si Remelin. Maaga siyang nag-out eh. Wala akong maisasama roon, pamimilit pa nito muli. Kaya sa huli ay wala na siyang nagawa, kundi ang pumayag dito. Iiwan mo na muna rito sa tabi ang trolley mo. Saglit lang naman tayo. Ito pang nagtulak ng trolley papunta sa gilid ng elevator. Halika na. Napasunod na rin siya rito, papunta sa stock room. Kahit parang may kakaiba siyang nararamdaman dahil sa babaeng kasama niya, hindi niya na lamang yun pinansin. Nang makarating na sila sa dulo ng koridor kung saan naroon ang stock room, agad na pumasok doon si Onichim. Sumunod siya rito. Pasensya ka na, Mabel ha, wala lang talaga akong maisasama rito, anang dalaga. Salamat na rin at pumayag ka. Tipid lamang siyang umiti sa babae, nang balingan siya nito ng tingin. Walang problema, saad niya. Saglit lang doon ako sa dulo ha, may kukunin lang ako ron. Bantayan mo lang ang card ko, anito at nagsimula na rin maglakad palayo. Napabuntong hininga na lamang siya na malalim, pagkuha inilibot ang paningin sa buong paligid. Puro malalaking karton ang naroon na nakikita niya. Sa dulo naman ay naroon sa mga shelf ang mga amenities na pamilyar na siya kung para saan at kung ano ang mga pangalan. Ilang minuto na siyang nakatayo sa kanyang pwesto pero hindi pa rin bumabalik si Onichim. Sinilip-silip niya pa ang dulo ng stock room kung saan ito nagtungo kanina pero wala na roon ang babae. Onichim, tawag niya rito at nagsimula na siyang humakbang para hanapin ang babae pero wala na siyang narinig na ingay. Onichim, nasaan ka? Muling tawag niya sa babae pero kagaya kanina, katahimikan lamang sa buong paligid ang nakuha niya. Nag-umpisa na siyang kabahan at matakot. Maya-maya'y nakarinig siya ng mga yabag ng taong tumatakbo papunta sa kung saan. Takbo na rin siya upang sundan yun pero bigla na namang nawala. Onichim, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo ha. Sinamahan kita rito dahil nakiusap ka, anya habang inilibot niya sa paligid ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal ay biglang namatay ang ilaw. Napasigaw pa siya dahil sa gulat. Onichim, sigaw niya at napasandal sa malaking karton na nasa likuran niya. Biglang nanghina ang kanyang mga tuhod kasabay ng panginginig ng kanyang buong katawan. Takot pa naman siya sa madilim na lugar, lalo na kapag mag-isa lang siya. Onichim, nagsimula na ring manginig ang kanyang boses dahil wala siyang makita sa kanyang paligid. Dahan-dahan siyang naglakad habang nakahawak sa mga kartong naroon hanggang sa marating niya ang pintuan. Pipihitin na sana niya ang seradura para lumabas doon, ngunit nakalak naman yun. Nanlaki ang kanyang mga mata, sunod-sunod na siyang napalunok ng kanyang laway. Onichim, nasaan ka na? Alam kong nandiyan ka sa labas. Please, buksan mo ang pintuan. Nanginginig man ang kamay ay kinalabog niya ang likod ng pinto. Wala talaga siyang makita sa loob ng stock room. Sobrang dilim. Tulong! Buksan niyo po ang pinto! Sigaw niya. Halika na, anang Remelin kay Onichim sa labas ng pintuan. Nakangiti pa ng malapad ang dalawang babae. Hayaan na muna natin siya riyan para matuto siya. Saad pa nito. Halika na, gusto ko nang magtrabaho, anang Onichim. Naglakad ng dalawang babae palayo habang naririnig ng mga ito ang boses ni Mabel na humihingi ng tulong.
Si Mabel? Nakita mo ba si Mabel? Tanong ni Emerald kay Aces na makapasok ito sa locker. Hindi nga eh. Kanina ko pa siya hinahanap. Sana kayang babaeng yun. Hindi pa naman siya nag-out eh. Saad pa nito at namewang. Hindi ba kayo magkasama kanina? Oo, pero naghiwalay din kami sa 9th floor. Baka hindi pa siya tapos. Sige, pupuntahan ko muna siya ron, alang Emerald. Sige, pero mauna na akong umuwi ha. Tumango naman dalaga. Mag-iingat ka. Kayo rin. Muling lumabas ng locker area si Emerald. Tinungo nito ang kinaroroonan ng elevator. Pasakay na sana ito roon na makita nito ang trolley na sa gilid. Kunot ang noo na naglakad ang dalaga palapit doon. Kay Mabel to ha. Nang makita niya roon ang nameplate ng dalaga na nahulog kanina. Bakit nandito to? Bakit niya iniwan dito ang gamit niya? Nagtataka pang tanong nito. Pagkuhain inilibot ang paningin sa buong paligid. Nasaan na kayang babaeng yun? Tanong pa nito. Nakaupo sa likod ng pintuan si Mabel habang nanginginig pa rin ang buong katawan niya dahil sa labis na takot. May halos kalahating oras na siguro simula nang malak siya sa stockroom na yun. Kanina pa siya humingi ng tulong pero wala siyang nakakarinig sa kanya sa labas kaya wala man lang may dumating para buksan ang pinto. Hilam na rin ang luha sa kanyang pisngi. Pinatong niya si babaw ng kanyang tuhod ang kanyang noo habang yakap-yakap niya ang kanyang mga binti. Nagsimula na siyang magham ng kanta para pakalmahin ang kanyang sarili. Nang bata pa siya ay naranasan na rin niya makulong sa isang bodega na sobrang dilim. Dahil doon, nagkaroon siya ng nyctophobia o fear of darkness. Simula noon, hanggat maaari, ang iniiwasan talaga niya ang mapag-isa siya sa mga lugar o silid na madilim at mag-isa lamang siya. Makalipas ang ilang minuto, ay muli siyang kumilos sa kanyang pwesto. Dahan-dahan siyang tumayo. Ay muling sinubukang humingi ng tulong dahil kung hindi niya yung gagawin, baka abutin pa siya hanggang bukas na umaga ron. Tulong! Please! Tulong! Buksan niyo po ang pinto! Naiyak na sigaw niya habang kinakalabog ang pinto. Tulong! Kunot ang noo na napahinto naman siya sa paghakbang niya sa si Hunter. Nang mula sa dulo ng pasilyo ay nakarinig ito ng boses ng babae, maging ang ingay sa likod ng pinto. Tulong! Buksan niyo po ang pinto! Sa halip na pumasok sa bumukas na pinto ng elevator, naglakad ang binata papunta sa dulo ng pasilyo. Habang papalapit ay mas naririnig nito ang boses ng babaeng umiiyak. Please! Buksan niyo po ang pinto! Mas lalong nangunot ang noo ni Hunter nang makumpirma nga nitong may tao sa loob ng stockroom. Who's in there? Seryosong tanong nito. Bigla namang nanlaki ang mga mata ni Mabel nang marinig niya ang boses ng binata sa labas ng pintuan. Bigla siyang nabuhayan ng loob. Sir Hunter, tawag niya sa binata. Sir, please, buksan niyo po ang pinto. Tulungan niyo po ako. Mas lalo siyang naiyak. Mabel? Opo sir, ako po to. Anya, kaagad namang hinawakan ng binata ang siradura. Sinubukan nitong buksan yun, ngunit nakalak naman yun. Sir, please, tulungan niyo po ako. Buksan niyo po ang pinto. Sunod-sunod na lumalagas ang muli ang kanyang mga luha. I can't open the door, anang Hunter habang sinusubukan itong pihitin ang siradura. Nakalak po sir. Back off. Kaagad naman siyang napaatras ng tadyakan ng binatang pinto. Maya-maya ay bigla yung nabuksan. Mabilis siyang tumakbo palabas at walang paalam na yumakap siya ng maigpit sa binata. Gulat man dahil sa ginawa ng dalaga, hindi na rin nakakilo si Hunter sa kinatatayuan nito nang maramdaman nitong nanginginig ang buong katawan ng dalaga. Thank you po sir, umihikbi pang saad niya habang nakapili ang ulo sa tapat ng dibdib ng binata. Are you okay, Iha? Nag-aalang tanong ni Miranda kay Mabel nang umupo ito sa tabi ng dalaga.